Nagkainitan sa sesyon ng Senado sina Senator Raffy Tulfo at Senadora Cynthia Villar dahil sa kontrobersyal na issue ng land conversion. Nagmula ang alitan ng questioning ni Tulfo ang mga hakbang ni Villar patungo sa pag-convert ng agricultural land tungo sa commercial at residential purposes. Ayon kay Tulfo, ang mga proyektong ito ay nagdudulot ng kawalan ng kabuhayan para sa mga magsasaka at nagdudulot ng panganib sa seguridad ng pagkain sa bansa. Sa gitna ng mainit na debate, lumalabas ang sari-saring akusasyon at paninira. Iginiit ni Villar na ang kanyang mga proyekto ay nakakatulong sa ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa marami. Subalit tinuligsa ni Tulfo ang umano'y pagkiling ng mga proyekto sa malalaking negosyante at developer habang napapabayaan ang maliliit na magsasaka. Lumulutang din na ang aligasyon ng katiwalian at mga irregularidad sa proseso ng land conversion na lalong nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng dalawang senador. Sa kabila ng mainit na usapan, nanawagan ng iba pang mga senador ng masusing pagsisiyasat at pagrepaso sa mga patakaran ukol sa land conversion. Layunin ng investigasyon at tiyakin ng mga desisyon ay makakatarungan at pakikinabang ang marami, lalo na ang sektor ng agrikultura. Ang pangyayaring ito sa Senado ay nagsilbing paalala sa mga isyu ng kinakalaman sa lupa at kabuhayan ay dapat lutasin ng may katarungan at malasakit sa lahat ng apektadong sektor. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Konti lang po ang aking katanungan, Madam Chair at Mr. President. Farm to Market Road, ito po isang priority project ni Pangulong BBM. Tagtad po ng korupsyon itong Farm to Market Road at nagagamit po ito ng mga maimpluwensyang politiko lalo na. Paano po ninyo na-determina dyan po sa DA na hindi po nagagamit ito sa korupsyon, itong tinatawag na Farm to Market Road? Sa maniwala kayo sa hindi, marami pong mga nangyaring insidente sa mga probinsya na kung saan hindi po sila yung mga rice-producing town or vegetable-producing town or provinces, and yet sila po ay tadtad ng tinatawag na farm-to-market road projects. Meron pa nga pong biruan na sinasabing instead to farm-to-market road, marami dyan sabungan to market road. Subdivision to Market Road. Or, sinasabi pa nilang resort, private resort to Market Road. Paano nyo ba nakakwalify ang isang proyekto na para maging totoong farm to market road po ito? At pwede ho ba kami makakuha ng sampling sa mga towns and provinces tungkol po sa mga projects na farm-to-market road? I just want to inform the good senator that I have experience with kasi yung farm-to-market road is being implemented by the DPWH, not by the DA. I know, We pero just yung identify the roads and the DPWH will do it for us. correct. But the money comes from the DA. The DA. That is correct. But it is given to the DPWH. Correct, to implement. I remember Pero the money comes from the DA. Pera po ng DA yun. Exactly. Kaya Yeah, nga po, and paano po nalalaman po ng DA na yung farm-to-market road na ni-require o ni-request ng isang maimpluwensyang mayaman na politiko ay para talaga sa farm-to-market road na makikinabang po ay talaga mga farmers at hindi po para sa personal na pang-interes ng isang nag-request na politiko? Hindi naman po ganun nangyayari kasi if you remember, the congressman, they are from the provinces. So when they identify road, if you are in the provinces, it's usually farm-to-market road. That is It's correct. only in the cities that you can say that the roads are not farm-to-market road. Remember, in the DPWH, there is a distinction between the major roads
and the farm to market right. road. I understand Parang po. mas local yung farm to Mas market local. road. And I remember my son telling me during his time as DPWH secretary, they have this drone technology that even if then the DPWH will implement the farm to market road based on the listings that are given to them. And he said that they have this drone technology that even if the regional director or the district engineer sign the papers for payment, if they cannot see it in the drone on site that it has been built, then they will not pay for it. Kaya nga po, So, gusto yun ko- ang control nila against this what you call ghost project. Exactly. So, Thank you po, Madam. oo, so- Thank you po. Kaya nga po, ang gusto ko po mangyari, magbigay po ng random sampling Yes. sa mga probinsya at mga towns na identify ko po kung ilan po ang farm-to-market roads doon na na-implement and was it properly implemented. And gusto ko rin pong pumunta tayo sa isang town na meron po akong alam na kukunti lang po ang pananim doon na pwede may consider rice producing or vegetable producing, and yet tad-tad po ng farm-to-market road projects. The Ulitin ko DA, po, meron po, I know po, the DA is willing to give you a list Thank you of po. their farm to market road. Remember, not all the roads are being built by DA. I know, DA has DPWH po. only a limited amount of farm to market roads, but many roads are identified in the DPWH as ordinary road, local road, not necessarily farm to market roads. I'm talking about farm-to-market road lamang po, Madam So the Chair. DA is willing to give you a Thank you po. list of their farm to market road and will be willing to give you you po. pictures Opo, of kasi po, your usually farm to one market kilometer. road. You Opo. can ask the DPWH for the pictures kasi they do not pay. That's their practice now. They do not pay unless they can see the road finish from the drone technology They do that not they pay. have established. God knows who does not pay. Sorry po, joke lamang po. Gusto ko lang po masiguro na talagang yung perang inirelease po ng DA na request po ng isang politiko na ipinasa po sa DPWH for implementation ay talaga Baka hindi nagagamit po ng farm tama. to market yun. Baka ano yun, ano tawag na classification ng local roads, no? Not necessarily No, FMR. FMR Yeah. po. Oh, FMR. Kaya nga yes. sabi ko po kanina, meron po dyan, biro-biroan sa mga probinsya, kalat na kalat, na yung sabungan ni Poncio Pilato ay yung kalsada nakadugtong sa market at tinawag na sabungan to market road. Marami po dyan mga subdivision na nakakonect yung kalsada papunta po sa market. Meron po mga private resort na yung kalsada mula sa private resort ng isang ma-influensyang tao kumukonekta sa market. Now, Katulad dito po, sandali lang po ma'am, naluloko yung ating mga kawawang farmers. Kaya nga po, gusto ko pong Hindi po. masiguro na talagang yung perang inirelease po ng DA na para sa mga farmers ay talaga napupunta po para sa mga proyekto ng mga magsasaka at hindi po sa proyekto ng mga ilang mga impluwensyang tao. Mas Kasi maganda po kung usually sagutin po, po ang ito ng nagbibigay sa DA. atin ng request, nilalagay naman nila kung local road or farm to Tama po. market road. Tama So, po. yung nagbigay sa atin ng request who are good members of the community also, we believe that if they say farm to market road, it's really farm to market road. Tama nga po. Otherwise, they say that it's a barangay road, it's a local road, or a national road. So, ako ho, pag nakakakita ng mga request, ganun po yon. Hindi naman lahat na nagre-request sa atin, FMR. Ngayon, kung mali ang description nila do sa sa kanilang request, that's where the problem lies. Mali ang request. Kaya nga po, farm to market road lamang po ang aking tinutukoy dito. Kasi nga po talaga naabuso po itong farm to market road na sabi ko nga po kanina, ito po ay dapat para sa mga farmers, para yung kanila pong mga produkto, yung kanila pong mga pananim na kanila pong inani ay talagang mapupunta po sa market. At hindi po ito pong intended na budget para sa mga farmers ay napupunta po sa ilang mga politiko na ginamit po yung sistema na butas na kita sa sistema
para mapagsamantalahan po itong DA na sabi nyo nga po, ang mag-implement po ay DPWH. So kung nagsabuatan po yung DA at saka DPWH, tapos na ang taong bayan. Thank you. We will see to it that the DA will report to you their identification of farm-to-market roads. Opo. And who determines po kung ano po yung priority na farm-to-market roads na agad dapat mapagbigyan ng DA na para maipasa po sa DPWH na para ma-implement? Ito ba? They have a FMR network plan to ensure compliance to criteria and connectivity. All requests for farm-to-market road will be subjected through validation and geotagging. And who does that validation, Madam Chair? DA. And how do they do that? Ano pong klaseng sukatan at validation ang pinagbabasihan po nila? Ginagawa? Geotagging. That means they Geotagging. do Okay. they have this drone technology. Drone technology. To find yung geotagging na yon. Diyan po sa kanilang ginagawang geotagging, meron ho ba silang ginagawang study as to the return on investment of FMRs when it comes to the benefit to farmers and consumers? They have criteria and they have this of connectivity. So these are the criteria nila pagpili ng farm to market road if it will lead to something that we can bring the products where it can be sold. Opo. So ano po yung mga criteria po na yun, Madam Chair? What are the criteria? the following are the criteria: production area across all commodities, Okay. linkage to the markets and higher roads, road condition, number of farmers that will be benefited. Okay. Now, noong 2017 po, may na-flag down po ang COA. 957 million unfinished DA farm to market road. Isa po itong katiwalian na na-flag ng DA. 4 out of 15 projects lang ang po ang natapos, amounting to 1.23 B. Paano naman 2017 na andun sila? Well, it's just an example po. Meron naman geotagging. Bilang patunay po na talaga may nangyaring katiwalian po dyan sa farm to market road. I cannot understand that because during that time, DPWH has geotagging already. So it cannot be paid if it's not finished. Well, Maybe ang you COA po can ang- write about it and we will look into it. Kasi alam ko noon, during 2017, may geotagging na sila eh. I know that. Siguro maybe po, pwede po natin balikan ng COA and then as soon as makuha po natin itong mga documents from COA, Yeah. ipipresenta ko po sa inyo and then kayo po ay magpipresenta sa taong bayan para ipaliwanag kung natapos na ba itong mga projects na diniklara ng COA na hindi natapos. And we can deal with that later. Okay. Okay. You have promised, the DA has promised that if you give them they will look into it. Thank you. The details of what you're talking about, then they will look into it and make a report to you. Opo, thank you po. Move on na po tayo. Food security. Lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Alam nyo, that's our business. I Ganun want po to ba? tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns Ganun po ba? because the buyer of houses, they want also an opportunity that if they're having financial problems, they can resell their houses. And it's very hard to resell houses not in cities or
capital towns. I'm from Isabela po. We limit ourselves in cities and capital I'm towns. from Isabela po. At marami po akong may bibigay sa inyong ebidensya, proof, na mga farmland na convert po sa subdivision. But in Kaya nga po yan ang dahilan cities- kung bakit ko po gustong may pasa na po yung National Land Hindi, Use Act. that's in cities and capital towns, but I don't think in the Well, in Isabela, in Kawayan, Isabela there po, will be like that. In Kawayan, Isabela po, Kawayan City, Isabela, may mga farmland po doon na na-convert na po. Kawayan is a city. Regardless, ang pinag-usapan My po God, natin, yung if, mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital allow that. towns. Kaya nga po, They allow conversion alam ko nga in po. cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. I remember we have, when I was young, we have a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60, so we finally developed our chicken farm because it is 8 hectares. We will make more money than in farming. So it's an investment decision for these people. If somebody will buy your land at a bigger amount, maybe you can sell it and buy another land that is cheaper somewhere else and build your farm there. Hindi po ganun nangyari, I think Ma'am, it's the thinking of you have to understand agriculture as a business also. I'm not a if you businessman, have but I can understand agriculture opportunity po, ma'am. to sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga It's po, ito na- pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Na Yeah. hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa I marami tend pong to mga probinsya disagree with you. na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. I wrote the rice tarification kayo po ba law. yun? You know, we wrote that rice tarification law because in 2018, the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And the World Bank, we signed that WTO agreement in 1995, and they gave us 25 years to be competitive, but we failed to be competitive after 25 years. And if we don't open or liberalize the importation of rice, they will bring down our credit rating. And we have plenty of loans abroad, and we have to pay higher interest for those loans, so it will be a loss to the Philippine government. So what I did when they asked me to write the rice tarification law, I gave all the money from the collection of rice tariff to the small farmers. 10 billion for the Rice Competitiveness Enhancement RCE. Fund, 5 billion for mechanization, 3 billion for seeds, 1 billion for loans, 1 billion for training. And anything above 10 billion that was collected, it was given to the rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 each, 1.6 million farmers. So that is 8 billion. So a total of 18 billion, which is the collection
of the rice tariffication law na rice tariff. Alam ko po I yan. don't feel any guilt to the small farmers. All the money that came from the rice tariffication law were given to the small farmers owning 2 hectares and below. So how do we identify those small farmers? They Paano po have na- a list. Do you have po a list? They So have paano a po ninyo list. pinipili ng DA? No, they have paano, a list. Paano po pinipili kung sino po ang maging recipient 2 nitong hectares and pera below. na galing po sa rice tariffication? How are they being have a identified? list of farmers owning 2 hectares and below. So, Oh, meron po... magpapalista ka sa kanila. They have RSBSA. Okay. Oo. So I have no guilt to any rice farmers. I'm not All saying- the money that came from the rice tariffication I'm not saying po were na kayo po'y given guilty. back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako po Because yan... I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. The rice farmers of Vietnam, they produce their palay at 6 pesos per kilo. We in the Philippines, we produce our palay at 12 pesos per kilo. The 6 pesos difference, I look at it. And 350 is labor. That means we're not mechanized. And 250 is the productivity of the seed. So there's something wrong with our seed. So when I wrote that rice competitiveness enhancement fund, I gave 5 billion to mechanization and 3 billion to seed distribution, and also to train them to do the same seeds with their own farm. I am teaching them to learn how to do inbred seedlings. Okay. Are you finished po, ma'am? Yes, yes. Okay. Let's go back po dun sa food security. Alam ko po Hindi ako nag-isip. na meron pong tinatawag na Rice Comprehensive Enhancement Fund. Rice Competitiveness Competitive, Enhancement okay. Fund. Enhancement Fund. Nasabi niyo po sa akin, so dapat may 2 hectares yung farmer para sila po ay mag-qualify dyan. Okay na po tayo dyan. However, hindi pa rin po talaga tunay na nasasagot yung pong katanungan ko po na ano pong ginagawa ng DA na yung pong mga farmland ay nako-convert na po sa nagiging residential area na po at commercial area. We need the residential area and the commercial area to improve the quality of lives of our people. Ang alam nyo, it's not the amount of farmlands. It's the efficiency of using these farmlands. Alam nyo, pag maganda ang seeds mo at mechanized ka, even with smaller area of farmlands, you can do better Kaya nga and po, ma'am, earn more. Kaya- Kaya nga we're teaching the farmers to do mechanization and to plant better seedlings and to teach them that they have to operate their farm as a small business so they will make more money. You know, hindi naman ito como maliit ang lupa mo. Kaya we're organizing them into cooperatives para may economies of scale sila. Kasi kung 2 hectares kayo, mag-organize kayo, 30 farmer, then you have 60 hectares. And then you mechanize, hindi ka matatapos sa palay. Bibigyan ka ng PhilMec ng ano tawag dito, dryer and milling. So ang production mo hindi na palay na babarating ka ng middleman, kundi mapoproduce mo na hanggang rice. Tapos because you are a cooperative, you have economies of scale, you can go to the supermarket directly and sell your rice to them, you will make more money. Okay. Oo. So it's not the amount of land, it's the model. We have to change the model of our agriculture because agree. there is something wrong Yes. with our model of Okay. agriculture. Now, sinasabi niyo po kanina na the farmers has to use mechanized technology. Kaya nga po, it is not how small the farm is at kailangan po magkaroon ng improvement sa isang lugar, kaya kailangan po magkaroon ng mga subdivision. So, kung yan po yung inyong premise, bakit hindi lang po natin tulungan itong mga maliliit na farmers, bigyan na lang po sila ng puhunan para magkaroon po sila ng maging mechanized na po yung kanilang farming Binibigyan style. po. Well, Oo, then instead na bibilin binibigyan po yung kanilang mga lupa
pabayaan na lang po natin sila na isaka yung kanilang lupain at Meron tutulungan po. na lang po sila Meron po. na para Meron hindi na po po. ma-convert yung kanila pong mga farm into subdivision, into commercial area, and what have you. And this is the reason kung bakit po talaga kailangan mai-push na po natin itong National Land Use Act. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon, 4 na presidente na po ang dumaan at hindi pa rin po ito mapasa-pasa. Hindi ko po alam kung bakit. Your guess Alam is as nyo, good as mine. Yung Land Use Act, lahat po ng local government, may land use plan na sila. Nagpagawa na sila ng land use plan. The power of determining the implementation of the land use is with the local government. Why will you remove it from the local government and transfer it to the national government? Do you think that is better? It is better po na dapat sa national government ang humawak po nitong batas na National Land Not Use Act. everybody agrees with you. Well, not everybody Ako, agrees with I you don't as well, ma'am. agree. Alam nyo, Maybe you sinasabi don't ko agree nga sa because- kanila, ako, because- I'm a daughter of a mayor. Session suspended for 1 minute. Majority Leader? Yes, Mr. President, to continue the interpellation on the budget of the Department of Agriculture and its attached agencies, I move that we recognize again the distinguished gentleman from Davao, Isabela, and the Republic of the Philippines, Senator Rafi Tulfo, and the distinguished sponsor of the budget, Senator Cynthia Villar. And before I recognize them, we'd just like to put on record the time. It is 2:28 a.m. Record-breaking po ito for this Congress. Pinapakita natin yung ating kasipagan bilang mga kawani ng gobyerno. Please proceed, gentlemen and sponsor. Nahiya na po ako dahil, o nga pala, 2:30 na at napupuwit na po tayong lahat. What am I gonna do? What am I gonna say? Except that I apologize to all of you guys, Mr. President, dahil na-drag po itong aking interpellation, and I'll make it short and sweet na. Isang sagot na lamang po kay Madam Chair, Mr. President, and then after that, isang sagot ko, and then finish. Okay ba sa inyo, Mr. President? Is that okay, Mr. Absolutely. President? Absolutely, Your Honor. No need to apologize. In the halls of the Senate, we are free to give our opinions and discuss and debate. My request lang kanina was just to address the chairperson, the presiding officer, yes, so that there will be no direct debates or else it will always be heated. Yeah. Thank you. So, yes, please continue, sir. Mr. President, isa lang pong tanong ko kay Madam Chair. Madam Chair, kayo ba'y pagod na? You know naman, I'm very tolerant when it comes to you. You know that. Okay. So, Your- wow. Your Thank you, chief Madam of Chair. staff, your son-in-law is very nice to me. Oh, I always remember him. because I taught him to be nice to you, especially. I gave him instructions to be very, very nice to you. Anyway, since yung inyo pong sagot medyo kayo po'y pagod na, therefore, I will end my interpellation. Thank you, Madam Chair. Mr. President, maraming Thank salamat. you. Magandang gabi po. Thank you very much, but I Maraming will salamat. I don't know. hold a special session, personal session with you and explain everything. Oh. Salamat po. Pero okay lang po ba, last na po, Mr. President, Oh. Madam Yes, Chair. yes, yes, please. Okay lang po ba na ako po'y gagawa ng privilege speech tungkol sa National Land Use Act? Yes, that's Thank you po. okay with me. Thank you po. Thank you very much. That's all. Thank you. Thank you to our distinguished colleagues. Majority Leader, I think the Minority Leader. I would like to manifest question, Mr. Manifest President. this question. I move that we recognize our hard-working minority leader that at 2:31 in the morning, Mr. President, he is still up and about. Alalayan natin siya, may back problem siya. Thank you, Mr. President. I will start my timer of 5 minutes maximum. Okay, so manifestation lang po ito. I'm glad I attended the committee hearing, so I got to, siguro, some idea. I became familiar with the budget of the agriculture, but of course, not totally understanding it. Masyadong malawak. Pero
Kaya siguro, sir, Mr. President, sa next year's budget cycle, dapat first item ito in a budget session so that fatigue will not be a factor. Yan ang nangyari ngayon. And then, kasi I made a promise to National Tobacco Administrator J.R. Ciares that I will be asking questions on their special account. Siguro because of the lateness of the hour, ganito na lang gagawin ko. I'll just write to the Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!